Nakita kitang tinulak mo siya. Makakascore siya. Ikakalat niya ang buhay niya. Hindi naman, lalaki. Bakit ka tumatakbo? Sige na, tigilan nyo na ang panggugulo sa mga babae. Kayo ang mga weirdo. Tingnan mo itong kawawang babaeng Kastila. Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Alam nyo naman na ang mga babaeng Europeo ay hindi naligtas sa Europa gaya ng dati. Mga 10 o 15 taon na ang nakalipas. Bakit? Dahil ang ilang sobrang maawain na kaliwa na nalunod sa habag ay inisip na magandang ideya ito na magdala ng mga tao mula sa mga misogynistic at primitibong tribong kultura papunta sa sibilisadong mundo kung saan ang mga babae ay nagpakahirap at lumaban para makuha ang mga kalayaang hindi man lang maintindihan ng mga taong ito. Akala nila magandang ideya dalhin sila rito at magiging maayos ang lahat. At pagkatapos, sa matagal na panahon, pinaniwala nila ang publiko na sila ang mali. Naituro na ang mga migrante o mga tao mula sa ibang kultura ay sobra ang bilang sa mga krimen laban sa kababaihan. O hindi lang kababaihan, pati mga bata at batang babae. Huwag ka ring magulat kung isusunod na ang mga hayop. Kakatapos ko lang tingnan ng ilang datos, sabi ko, tingnan natin ano ang sinasabi ng datos. Mula 2021 hanggang 2023, mayroong 16,771 na hatol para sa mga kasong sexual na paglabag. Sa England at Wales, kung saan alam ang nasyonalidad, 2,500 sa mga hatol sa kasong sexual na paglabag ay mga dayuhan, habang 75% naman ay mga British. Sapat na, may karagdagang 8% na hindi alam ang nasyonalidad, na posibleng magtulak sa porsyento ng mga dayuhan hanggang 23%. Kung ang ilan ay hindi taga-United Kingdom, ang mga dayuhan ay bumubuo ng humigit kumulang 10 hanggang 12% ng populasyon ng United Kingdom, ngunit maaari silang responsable sa hanggang 23% ng mga hatol sa kasong sexual na paglabag. Sino-sino sila? Mga Afghan? Ikaw? Bakit ganoon ang kaso? Bakit nating inaangkat ang mga Afghan kung sila ang nangunguna? Hindi pa nakakita ng babae ang mga taong ito maliban sa supot ng basura. Ang mga babae lang na nakakausap nila ay nanay nila o mga kambing. Kaya sila nagkakaganyan. Kapag nakakakita sila ng mga Britanikang babae na nakakaraniwang damit, nawawala sila sa sarili. 77 na hatol, ibig sabihin 59 na hatol kada populasyon na 10,000. At ang malapit na pumapangalawa ay mga Eritrean. 50 na bumubuo ng 53.6 sa bawat 10,000, mga Romanian, 987, 208. Mga Polish ay 208 mga Indian, 148 mga Pakistani, 144 at mga Briton. Kaya ito na yon. Ito ang baseline na lagi mong dapat tingnan. Ano ang pambansang average ninyo? 2.66 kada 10,000 tao. Sige, kaya sa bawat 10,000 Briton, 2.66 lang na lalaking Briton ang makukulong dahil sa kasong sexual. Pero kung may 10,000 Afghan, 59 sa kanila ang gagawa ng kasong sexual. Ano to? Parang 30 beses na mas marami to, 30 beses na mas marami. Sino ang mga henyo na nagdala sa kanila? Kilala mo ba sila? Alam kong narinig mo na ito, tinalakay ko rin kahapon. Isang 12 anyos na batang babae mula sa Britanya na naglalaro sa duyan nang lapitan siya ng 2 lalaking Afghan. Ginawa nila yon sa kanya, pero isa lang ang napatunayang nagkasala at nahatulan. Siya ang gumawa noon. Kinunan niya ng video ang malaswang pangyayari para ipadala sa mga kaibigan niya sa Afghanistan at sabihing, "Oh, tingnan niyo kung gaano kadali ito. Halika, sumakay ka ng bangka, pumunta rito at tumira sa hotel." Dahil mahal ni Keir Starmer ang ilegal na migrante, panoorin natin ang video. Ang babaeng ito ang magpapatahimik sa dating tagapayo ni Keir Starmer. Pakinggan natin. Sullivan, bilang ina, wag mo nang pansinin si Adik, hindi siya si Adika na tagapagbalita sa telebisyon. Bilang isang ina, nagngingit-ngit ako sa galit sa nangyari sa ating lipunan at sinisisi ko si Keir Starmer. Kakatapos mong pakinggan ang nakakatakot na kwento ng isang 12 taong gulang na babae. Ito ang bahagi na hindi natin dapat kalimutan, 12. Kapag sinabi nating 12, mga ginang at ginoo, tinutukoy natin ang batang babae na bagong tapos ng primarya, maaaring nasa unang taon pa lang sa susunod na paaralan.
Tinutukoy natin ang mga batang babae na bata pa, inosente at walang muwang, maaring anak, apo o pamangkin mo sila. Tungkol ito kay Keir Starmer na hinahayaan ng mga lalaki. Nabanggit ko na ito dati at uulitin ko dahil mahalaga. Dumating ako sa Australia noong 2003 at ibang-iba talaga ang kultura. Kung ikukumpara sa Pakistan, mas banyaga ito sa Afghanistan. Sa Afghanistan, hindi pumapasok ang mga babae sa paaralan. Kaya sa Pakistan, sanay na kaming pumasok sa paaralan noon. Nakikita namin ang mga babae sa pampublikong transportasyon. Pero hindi sila kasing laya tulad sa kanluran. Kaya tuwing alas 9 ng umaga o alas 3 ng hapon, makikita mong maraming bata ang naglalakad at naghihintay sa mga bus stop. Talagang malaya sila mula sa takot na baka may dayuhang mula sa banyagang misogynistic, primitibo at mapanirang kultura na hindi nakakaunawa sa ganito, napupunta at manggugulo o mas malala pa. Ganoon dapat at inaakala kong ganoon din noon sa Inglaterra. Nagsimulang masira ang Inglaterra noong dekada 90 dahil sa isa pang problema. May mga Pakistani silang nangaakit ng batang babae dahil tinuturing nilang infidel at maluwag sa sarili ang mga puting babae. Hindi talaga nagkakasundo ang mga kulturang ito, pasensya na. Hindi talaga nagkakasundo ang mga kultura na bigo ang multiculturalism. Hindi ito tungkol sa lahi dahil hindi ako puti. Pero ako ay kanluranin sa kultura at naiintindihan ko kung bakit dapat ganito. Gusto kong magsuot ng palda ang anak mo kong babae sa paaralan. Pero di ko siya papayagan dahil tingin ko hindi siya ligtas kahit sa Australia. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang iniisip ng mga taong ito kapag may batang babae na nakauniforme. Tingnan ninyo ang pag-uugali ng mga taong dinadala ng gobyerno, marami pa sila. Sang-ayon ako sa pananaw na ito. Ito ang karaniwang pananaw ng isang tipikal na Pakistani o Afghan. Tingnan mo, si Han, mandirigmang Pashtun na si Hana Afridi. Palaging naghahanap sila ng atensyon at boyfriend sa classroom at hindi lang kasalanan ng mga lalaki ito. Minsan, nagsusuot sila ng maiikling palda para maakit ang mga lalaking Pakistani. Itong manyakis na Pakistani na ito ay pinapangatwiranan lang ang mga ginagawa ng mga gang na Pakistani. Sabi ng lalaki, kapag may batang naka-miniskirt, di ko iniisip gahasain siya. Sino ba gumagawa ng masama sa bata? Pero ayon sa kanya, dapat maayos ang pananamit nila. Tingnan mo, maging tapat tayo. Kapag nagkaunang regla ang babae, hindi na siya bata. Eksakto. Pinakasalan ng propeta ang siyam na taong bata. Ano pa ang aasahan mo? Ganito talaga sila mag-isip. Kaya kapag nagdala ka ng ganitong maraming tao, huwag kang magulat kapag nakita mo ang mga estadistikang ganito. 59 sa bawat 10,000 kumpara sa 2.66 na Briton sa bawat 10,000. Huwag kang magulat. Iba ang tingin ng mga taong ito sa mga babae, mga dalaga, sex at mga hayop. Kaya ngayong Afghan na yon na isang 12 taong gulang na babae habang siya ay naglalaro sa duyan. Hindi iyon ang huli, mangyayari pa ito ng paulit-ulit. Tingnan mo kung gaano sila katalino. Para sa akin, responsibilidad ng mga lalaki. Alam ko na matagal nang pinapagalitan at ginagawang masama ng mga woke at kaliwang babae ang mga lalaki. Pero alam naman natin na kung wala ang mga lalaki, titigil ang mundo sa pag-ikot. Totoo talaga. Tingnan mo ito. Ang mga migrante mula sa kulturang hindi maganda ang trato sa kababaihan ay naghihintay sa labas ng nightclub para sa mga lasing na babae. Para maakit sila at magawa ang nakasanayan nilang gawin. Itong 2 Britanikang babae, nilapitan ng 2 lalaki. Makikita mong hindi sila marunong mag-Ingles. Wala silang pagkakapareho sa mga babaeng ito. Hindi sila mga Casanova. Sige, hindi nila naakit ang mga ito, pero hindi alam ng mga babae. At mga babae, pakiusap, magsimulang sumigaw, magsimulang mag-ingay, maging agresibo. Kunin ang atensyon ng mga tao. Kunin ang atensyon sa inyo. O teka, alam nyo ba? Mas mabuting huwag na kayong lumabas. Hindi na ito parang kanluran noong Siyamnapos dati. Lumalabas ako noon. 2,000 S. Dati may mga date rave, palaging may mga manyak. Pero iba na to ngayon, ibang level na to, ibang level na talaga. Mas malala pa to. Alam ko namang lalaki ako at paano mag-isip ang lalaki. Hindi ko sinasabing santo ako, sige, pero ito ay kababuyan na lagpas pa sa kultura natin. Tingnan mo, may mabuting Samaritano na tutulong sa mga babaeng ito. Sige, Tingnan mo, sumama pa rin sila kahit sobrang lasing nila.
Parang, uy ikaw, tuloy lang sila sa paglalakad. Sige. Alam mo, sige, alam mo na kung ano yon. Is? Siguradong 100% Pakistani siya, mga pare. Ang mga tulad niya hindi pinapapasok sa sosyal na lugar sa Pakistan. Tinutukoy namin sila bilang mga Pindu, Gabar, Jahil, Dafa. Hindi pinapapasok ang mga taong ito sa maunlad na lugar sa Pakistan. Pero dito, pinakawalan nyo sila sa mga babae nyo. Alam niya? Hindi mo alam. Uy, hindi ka naman kasama ni Ezo, di ba? Oh, hindi ka naman kasama ni Ezo, di ba? Hindi nga naiintindihan? Kita mo, hindi ka naman kasama ng mga babaeng to. Oo, hindi ka nga kasama. Tignan mo sila. Para silang, ay grabe, killjoy, papunta pa lang kami sa kanila. Hindi ka kasama nila, di ba? Nambiro ka lang tungkol sa narinig mong tunog ng baril. Nakita pa kitang tinulak siya. Hindi siya tumitingin, natatakot pa rin siya para sa buhay niya. Hindi talaga. Pare, sige, ano bang sinasabi mo? Sige, Opo, sir. ano ka ba? Hindi ko alam. Natatakot yata siya para sa buhay niya, ano? Sige, pare. Alam kong basta ka na lang umaalis. Akala ko, itong mga ilaw, mahal niyo ang mga buhay niyo, ganun lang. Bakit ka tumatakbo? Tigilan mo na ang panghaharas sa mga babae, biyudo ka na. Kaya mga pare, kailangan nating gawin to. Kailangan ninyong kumilos at kayo na ang magdesisyon. Alam ko, gets ko na maraming lalaki ang takot tumulong sa babae dahil baka mapahamak. Pero guys, tara na. Alam na natin yan. Walang mas mahalaga kaysa sa pagsagip sa babaeng nangangailangan ng tulong. Yung iba, buong buhay hinintay ang pagkakataong makapagsagip ng babae. Kaya pakiusap, gawin mo na. Kailangan mong gawin yon dahil hindi mo talaga alam, baka nasagip mo na ang 2 babaeng ito mula sa kapahamakan. O baka mas malala pa. Karaniwan na ang mga ganitong bagay. Mga duwag ang mga taong to. Umaasa sila sa mataas na tiwala ng ating lipunan. Alam nilang hindi nakikialam ang mga tao sa buhay ng iba. May kalayaan. Kung may lalaki at babae naglalakad, huwag na lang makialam. Pero mag-isip ng mas malawak dahil hindi na normal ang panahon ngayon. Hindi ka magiging racist. Kapag may nakita kang banyagang lalaki na di marunong mag-Ingles, makikita mo yon sa kilos niya. Sige, kayo manggi rin ako pero hindi ako pinagdududahan. Oo, mga pare, dapat kayong magbantay at protektahan ang ating mga kababaihan. Kung may hikaw siya sa ilong at purple ang buhok, huwag mo siyang pansinin. Hindi kasi baka nga, ayokong may masama sa kanya pero baka sigawan o i-block ka pa niya. Bakit mo ako nililigtas? Dahil ba kayumanggi siya? Sa tingin mo bawal bang makipag-date ang kayumangging lalaki sa puting babae? Mapapaisip ka, ano bang nagawa ko? Kaya huwag ka na lang makisali sa ganoong sitwasyon. Kahit nakasama siya ng lalaki, sasabihin pa rin niya yon dahil sobrang sarado ang isip niya sa kanyang paniniwala. Tingnan mo, ganito ang nangyayari pag may migrante mula ikatlong mundo. Isa na namang doktor o inhinyero ang gumugulo sa Spain. Tingnan mo ang kawawang babaeng Espanyol. Ganyan ba ang sibilisadong asal mo? Ito ang ginawa nila. Tingnan mo ito. Mga magiging Kastila. Ito ang mga magiging Kastila ninyo. Tingnan ninyo yan. Mukhang may kakulangan ng kasanayan sa Espanya. Kaya dumarating ang mga taong ito. Sila ang magiging nurse, doktor, at mechanical na inhinyero ninyo. Dahil hindi na nagpaparami ng anak ang mga puti. Kaya kailangan nyo ng ganitong mga manggagawa. Alam mo, ang pinakamasasamang grupo, hindi naman talaga sila nagtatrabaho. Wala silang magandang kultura sa trabaho. Tingnan mo ito. Tingnan mo, pati Espanya. Baka kailangan kong i-blur ang video, hindi ako sigurado. Espanyol na lalaki siya, Diyos ko. Ayos, di ko pa nakita ang video na yon. O sige. Patay na si Spanish na lalaki. Ito si Pedro Sanchez ng Espanya. Paano umabot sa ganong yugto, mga pare? Nangyayari na. At tulad ng ipinakita ko sa inyo sa huling video ko,
Binibigyan na rin nila ng karapatang bumoto ang mga hindi mamamayan ng European Union sa Pransya. Sa munisipyo lang muna. Unti-unti nila itong palalalain. Huwag kang magulat kung bukas sabihin ni Shabana Mahmood, "Uy, kilalanin mo ang 1.2 milyong bagong mamamayang Briton. Kailangan natin ng mga nurse, kailangan natin ng mga hardinero, kailangan natin ng mga driver ng Uberu." Alam mo, sabi nila na ang unang nabibiktima sa digmaan ay ang katotohanan. Unang nabibiktima ng malawakang migrasyon ang mga kababaihan, 100%. Pati lalaki di rin ligtas dyan. Napanood mo yung huling video, di ba? Nagiging biktima ng gang violence ang mga lalaki, habang ang mga babae naman ay biktima ng sexual na karahasan. Ginagawa ito ng sadya, at hindi ito titigil hanggat hindi ka tumatayo at nagsasabing, "Tama na, may pag-asa ako." Sa Australia, gaya ng nakita nyo sa huli kong video, pinalayas ng pulis ng New South Wales ang mga Muslim na nagdarasal sa kalsada. Hindi iyon basta nangyari. Dahil iyon sa One Nation, isang right-wing na partidong politikal sa Australia na halos 30 taon nang di aktibo, ngunit biglang umangat. Naging pangalawang pinakapopular na partidong politikal ito sa Australia. Pangalawa sa pinakapopular. Hindi iyon karaniwan, o sige, hindi naman talaga imposible, pero hindi iyon karaniwan sa konteksto ng Australia. Sinabi ko na yan at tinawag ko na 1 taon na ang nakalipas. Pero huwag magulat kung may bagong matinding kanang partido o One Nation na biglang tumaas sa survey. Nangyari ito sa Pransya, pati sa Alemanya sa Alternative for Deutschland, pati sa Reforma sa Britanya. Nangyayari talaga ito saan man sa kanluran. Bakit kaya? Ito ay dahil sa tahimik na nakararami na hindi sumisigaw o lumalabas sa kalsada. Globalizing the Vadal. Alam mo na, lahat ng ganoong kalokohan. Pinapanood at inoobserbahan nila ito, at nagsasawa na sila sa nangyayari sa ating mga kalsada. Kaya marahil yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng gobyernong Labor na, "Ops, dahil ang Labor ay nawawalan din ng maraming botante papunta sa One Nation, isang matinding kanan na partidong pampolitika." At patuloy itong mangyayari, kaya sa Australia muli. Tingnan mo, hindi ko alam. Mahirap itong sabihin dahil taliwas ito sa kanilang mga instinct. Sa huli, tapat lang ang politiko sa mga boto niya. Kaya ng mga taong ito nakalimutan ng ideolohiya kung kinakailangan. Kaya sa papel, pro-migrante sila, naniniwala sa multikulturalismo at sa pagkakapantay-pantay. Maaaring ganyan sila sa harap mo, pero kapag nakita nilang nawawalan sila ng boto at bumababa ang kanilang kasikatan, isasantabi nila ang mga Muslim nila. Isasantabi nila ang kanilang pulisiya sa imigrasyon. Ganyan talaga ugali ng mga politiko, at iyan ang gusto natin. Hindi ko pinapansin ang laman ng puso nila, mahalaga sa akin ang kanilang ginagawa. At habang tumataas ang bilang ng mga matitinding kanan na partido politikal, mas lalong napipressure ang mga woke, kaliwa, liberal, at mga gobyernong nagpapahamak sa sarili at kaawa-awa. Kaya patuloy lang tayong maglagay ng pressure, mga pare.